ayun, welcome back sa ating podcast. May gusto lang akong pag-usapan ngayon. Matagal ko nang gustong ilabas, hindi to para manira sa mga brand, agency, o kahit sino pa man, pero gusto ko lang pag-usapan natin yung realidad na maraming content creators, freelancers, at kahit business owners ang nakakaranas. At ito yung delayed payments, no? So, ang sakit pakinggan ng delayed payments. Actually, minsan yung mas masakit pa dito yung parang wala ka na talagang balak bayaran. So, ayun, alam mo yung nakakatuwa kasi kapag may mga campaign, sobrang bilis nilang mag-message, available ka ba? Kaya mo ba ito tomorrow? Or minsan nga, kaya mo ba ito today? As in, now na. Urgent kasi. So, ayun. Tapos, syempre, bilang professional, and syempre, bilang content creator, yun, dun ka kumukuha ng funds mo para may kita ka, diba? So, parang, yes, grab ka na ng grab. So, what you can say is always yes, diba? And yun. Tapos, syempre, bilang professional, gagawin mo naman lahat. Yun na nga. And, mag-iisip ka na agad ng concept, mag-shoot ka na, mag-edit ka na. Kuminsan pa nga, ikaw pa yung bibili ng product para lang ma-shoot mo siya and mahabol mo yung deadline na hinihingi, no? So, ganun ka kapursigido sa buhay, diba? Shoutout sa mga nakaka-relate. And yun, tapos mag-edit ka, minsan pupunta ka pa sa mga event, ayan yung mga event na yan, tapos minsan may mga meeting pa, minsan may revision pa, so ayun, hindi lang isang revision, minsan 2, 3, 4, o kaya naman hanggang 6, na-experience ko siguro hanggang 7, parang ganun, or 8. Sometimes kasi nakakainis yung point na hindi ka pa niya i-direct to the point kung ano pa talagang mali dun sa video mo, like, iniisa-isa niya, tapos parang alam mo yung feeling na parang pinagtitripan ka na lang. May mga ganong thoughts, no, na parang, ang sarap, alam mo yan, ang sarap i-punch, charot. I-punch. Hindi kasi nga parang to the point na, in the first place, alam mo na yung mali dun sa video, may paisa-isa ka pa talaga, na parang pa-revise, tapos sasabihin, pwede nga patingin ulit ako ng una mong sinend? Or ay ibahin mo na lang pala, like, which is, for you, parang okay lang, no? Parang okay lang, sige, pagbigyan natin. Then, minsan nakakainis na talaga. Like, di ba? I know, di ba? Sa iba dyan, like, hindi naman talaga dapat okay yun, no? Pero, you know, minsan hindi naman talaga sa atin yung mali. Minsan maybe sa kanila, di ba? Kasi, paulit-ulit, like, parang pinagtitripan ka talaga. Ganon yung feeling, di ba? So, ayun. Tapos, hindi lang revision, yun nga. And may mga pagkakataon pa na halos ibang content yung gusto nilang gawin mo kumpara sa original brief. Diba? Parang, yun na nga yung nangyayari, parang nagbabago na, no? So, parang iniiba na. So, parang nakaka-stress lang sa point na yun. And, at dahil gusto mong maayos yung trabaho mo, gagawin mo. Like, diba? Para kumita ka, para may project ka, gagawin mo lahat. Pero, napansin nyo ba, kapag deliverables na yung pinag-uusapan, urgent, kapag revision, urgent, kapag approval, syempre, urgent yan, di ba? Tapos yun, kapag approval na rin ng content, urgent pa rin yun. Pero kapag invoice na, biglang mabagal ang lahat, and biglang processing pa po, waiting pa po, follow up ko po, minsan next week, minsan next month, minsan nga 2 years, 1 year, 'di ba? Sobrang nakakasama ng loob. And kasi yung bagay na yon, yung mga pinagtrabahuhan nyo na yun, yung project na yon, mabilis mo lang ginawa yun eh. Like, ginawa mo agad, ura-urada, tapos pagbayaran na, wala na, halos hindi mo na siya mahagilap, or hindi mo na halos makausap, 'di ba? So parang nakaka-stress lang sa point na yon, yung mga ganong pangyayari. Like, hindi mo lubos maisip na bakit ganon paulit-ulit na ganito yung sistema. Parang, alam niyo yun. Tapos yun na nga, at may mga content creators, and may mga creators na nakakaabot pa ng 6 na buwan, at iba pa, no, halos 1 taon, or 2 taon, like what I said. And ang nakakalungkot dito, hindi nakikita ng ibang tao yung epekto nito, no?
Kasi akala ng iba kapag content creator ka lang naman, 'di ba? Nagpi-picture, nagvi-video ka lang naman. Pero hindi nila nakikita yung oras, hindi nila nakikita yung pagod, and hindi nila nakikita yung gastos, no? Like kuryente, internet, pamasahe, camera, cellphone, editing software, and yung kung ano-ano pang ina-upgrade mo dyan, no? Yung gastos mo para ma-deliver mo ng mas maganda or mas quality yung content na yon, 'di ba? And higit sa lahat, yung oras na hindi mo na maibabalik. Minsan naiisip ko, bakit parang normal lang ito sa industry natin? Like, bakit parang accepted na kapag creator, okay lang paghintayin? And paano naman kung empleyado, hindi mo papasahurin ng 4 na buwan? 'Di ba? Sigurado ako malaking issue 'yon. Pero kapag creator, parang sasabihin lang na hintay-hintay lang, tapos minsan ikaw pa yung mahihiyang mag-follow up, 'di ba? Parang utang na loob mo pa. At alam mo yung pinakamasakit, ikaw yung nagtrabaho, ikaw yung tumupad sa deadline, ikaw yung gumawa ng lahat ng mga requirements, pero ikaw pa rin yung nanghihinayang magtanong kung kailan ka babayaran. At gusto kong sabihin ito sa lahat ng content creator na nakikinig na walang masama sa pagpa-follow up, no? Walang masama. I-follow up mo, karapatan mo 'yon, karapatan natin 'yon. Walang masama sa paniningil, ayun, hindi ka demanding at hindi ka makulit, hindi ka unprofessional. Yes, minsan kasi ginagamit nila yun, parang sinasabi nila, ano, perang-pera, ganon, parang nagmamadali masyado, galit na galit. Like, 'di ba? Pinagtrabahuhan namin yung pinaghirapan namin yun. Effort namin yun. 'Di ba? Nagpa-sign pa nga kayo ng contract, tapos hindi niyo rin naman tutuparin yung usapan. Like, 'di ba? Nakakagigil. And yon, hindi ka unprofessional, karapatan mo yon, and pinaghirapan mo yon. At sa mga brands at agencies, no, na maganda yung sistema sa pagbabayad. Maraming salamat sa inyo, no? Marami akong ganyan, marami akong kakilalang ganyan. Like, grabe, alam niyo yun, minsan nga sobra pa yung binabayad eh. Ay, nako, sobrang blessed ko lang makakilala ng mga gantong tao na parang lahat na ino-offer sa'yo, binabayaran ka ng tama, binabayaran ka ng sapat na sa oras, and binavalue yung work mo, yung pinaghirapan mo. So, ang sarap lang sa pakiramdam, no? Pero sa mga agencies na hindi nakikita yung mga effort namin, ayan. Kasi malaking bagay yung maramdaman ng creators na nirerespeto rin yung oras nila, at yung effort nila, 'di ba? So, ayun. Sa dulo ng lahat ng ito, gusto ko lang iwan ng tanong na ito. Kung gusto nating maging professional ang creator industry, hindi ba dapat parehong professional ang treatment sa magkabilang panig? Yes, napakalalim nun. Creators, freelancers, business owners, employees, lahat tayo gusto lang naman ng isang simpleng bagay, no? Yung respeto, at kasama sa respeto yung pagbabayad ng tama sa oras. Yun lang, guys, and thank you for listening. At kung nakarelate ka sa episode na ito, share mo naman yung experience mo, comment down below. And ayun, kasi baka mas marami pa tayong nakaka-experience ng gato, no, kaysa sa mga inaakala natin. So, ayun lang, and mag-drop kayo dyan ng comment kung ano naman yung mga gusto nyo maging topic natin sa susunod na episode natin. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Follow for more.